Dito sa mundo, may iba't ibang uri ng pananampalataya. May Kristyanismo, Islam, Hudaismo, at iba pa. Kani-kaniyang paniniwala at kani-kaniyang doktrina. Ngunit, alin kaya sa mga ito ang tama? Handa na ba kayong samahan kami upang mag-imbestiga? Inihahandog sa inyo ng punto por punto ang programang Doktrinal Talakayan. Ito ang programa kung saan papasukin natin ang pinakaloob-looban ng isang doktrina o paniniwala kung ito ba ay mali o tama. Doktrinal Talakayan. Tara na't mag-imbestiga. Bahan, mga doktrina para sa kaligtasan. Napakahinahon lang ng ating debate mga kapatid. Shoutout kay Archie Gokson. Pag-usapan na lang next debate topic, talo na hindi makabangon ang affirmative, bawi na lang sa next debate. Shoutout din mga kapatid dito kay Reggie de la Cruz. Ang salitang Katoliko, idunugtong iyan sa mga salitang Kristiyano at Iglesia para tanda o pagkakakilanlan ng tunay na Kristiyano at Iglesia. Ang Tagalog ng Katoliko ay pangkalahatan at pangsanlibutan. Kaya kung ang Katoliko ang gagamitin mong pangalan ng reliyon mo, malinaw na kaanib ka sa pangkalahatang reliyon o relihiyong pansalibutan. At kung kaanib ka sa relihiyong pangkalahatan, mo din ang reliyon ng mga demonyo at kulto dahil sa salitang pangkalahatan. Shoutout din kay Darling May. Ang affirmative puro out of topic ang tinatanong niya, hindi tugma sa tema. Shoutout din kay Pastilan. Ayaw mugtuo ang alagad ni Kristo, mga Kristiyano, wala nagsimbag ribulto. Shoutout din kay John Paul Garcia. Magtago-tago sa word na irrelevant, out of topic. Shoutout din mga kapatid dito kay Binder. At sa taong 381 AD sa Constantinople na ikalawang pagpupulong ay ipinagtibay ang pananampalataya kaya nga hindi mauusig ni numan. Mateo 16:18. Lito Nueva Daniela, sabi niya, Papa na naman, contextually from Isaiah to Mateo, alam mo ba bata ang word na contextual o pansariling interpretasyon mo lang para ipasok ang doktrina niyong unbiblical, a very shallow doktrina. Shoutout din kay John Paul Garcia. Kung ang unang papa si Pedro, bakit si Pedro may asawa at ang mga papa ngayon ay pare walang asawa? So mga kapatid, tuloy tayo sa ating rebuttal. Mauna dito. Again, ang ating affirmative. 10 minutes, your time starts now. Sige bro, sige bro. Sige bro. So, tuloy ko lang to. So, magandang gabi sa lahat. Ito po yung ikalawang bahagi ng ating affirmative. Hindi na natin ulitin ang unang argument tungkol sa pangalan ng Roman Catholic Church. Salip, Bible alone. Kapag nakita ng Bible kung sino ang bayan ng Diyos at kung ano ang kanyang iglesia, saan dito inilalagay ang identity na yon. At dito makikita natin ang biblical identity ng bayan ng Diyos ay nakasentro sa covenant, no? So identity, nakasentro sa covenant Israel kay Jesucristo at sa spiritual na bayan ng Diyos. Spiritual hindi yung modern states of Israel ngayon.
hindi sa isang at hindi rin sa isang particular na Roman institution. So, ang bagong tipan mga kakristo, ang bagong tipan ay ginawa lamang sa House of Israel at House of Judah. Ayon sa verse, walang mababasa na isang particular na denomination para lamang sa House of Israel at House of Judah. Sinabi dito sa Hebrews 8, verse 8 to 11. Sinabi dito na narito, dumarating ang mga araw, sabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng bagong tipan sa sambahayan ni Israel at sambahayan ni Judah. So, sino ang tasang binanggit? House of Israel at Judah. At ang nakapakalagang bagay, ang mismong passage na ito ay binanggit rin sa Jeremiah 31. So, it is mirror to Hebrews 8, verse 8 to 11. Hindi sinabi na I will make a new covenant with Rome. No, hindi rin sinabi na I will make a new covenant with the Roman Church. So, ang biblical language sa text ay House of Israel and House of Judah. Kaya kung pag-uusapan natin ang identity ng New Covenant people, wala pong binanggit na House of Gentiles. So mali-mali kasi yung mga theology ng scholar, ng mga kinuha ninyong scholar na paniniwalaan. Kaya kung pag-uusapan natin ang identity ng New Covenant people, hindi natin maaaring burahin ng Israel sa biblical narrative at basta palitan ito ng Rome. Na church. Ikalawang bagong argumento, maaaring sabihin ng kabilang panig na pero hindi naman lahat ng Kristiyano ay literal na Israel. Tama. Hindi namin iyon sinasabi. Ang sinasabi ng Bible na kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Hindi sinabi ni Pablo na kung kayo ay nasa Rome or mga binhi ng taga nasa Rome, hindi niya sinabi. Sinabi niya kung kayo ay nasa isang particular na institusyon, hindi niya sinabi. Sinabi niya kung kayo kay Kristo. Kaya ang biblical identity ng covenant people ay nakasentro sa pakikipag-isa kay Kristo. So, dahil sa unang Korinto sinabi rin na kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa'y sama-sama niyang mga sangkap. So, ito ang biblical description ng church. Kung official na in-establish ang pangalan ng Roman Catholic Church dito, bakit hindi binanggit ang the body of Rome or the body of the Pope or the body of a particular city of Rome, di ba? Sinabi na sa Bible na body of Christ. At sa Episode 1 verses 22 hanggang 23, sinabi ni Pablo na ibinigay ng Diyos si Kristo bilang ulo sa lahat ng mga bagay sa iglesia na siyang katawan niya. So kaya ang biblical structure ay napakalinaw. Kristo ang ulo. Church ay body. Kung ganoon, ang identity ng church ay dapat hanapin sa relationship nito kay Kristo. Hindi lamang sa geographical headquarters nito na tinatawag nilang Rome. So, ikaapat na bagong argumento, tinuturo din ng mga apostol na ang Temple of God ay hindi isang Roman building or Roman Catholic building or Bishop of Rome building. Isa pang napakahalagang biblical identity, sinabi dito na hindi baga ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo, sinabi ni Pablo. At sa unang Korinto din, chapter 6, verse 19, ang katawan ng mananampalataya ay tinatawag ding templo ng Espiritu Santo. Kaya ano ang ipinapakita nito sa Bible? Ang presensya ng Diyos ay hindi nakatali sa isang particular na institution o Roman building. Okay? Hindi sinabi ni Pablo na ang tunay na templo ng Diyos ay nasa Rome. Ang New Covenant people mismo ang nagpicture bilang temple ng Diyos ang katawan. Kaya ang biblical church
ay hindi pangunahing nakikilala sa pamamagitan ng isang geographic center. Ito ay isang spiritual people belonging to God through Jesus Christ, our Lord and Savior, as a living stones. Ang mga mananampalataya, ang mga believers ay living stones. At dito naging napakalakas ang connection. Ayon kay Pedro, sa 1 Peter chapter 2 verse 5, sinabi dito na kayo rin naman na gaya ng mga batong buhay ay itinatayo na isang bahay na ukol sa Espiritu. Pansinin sa teksto, ang church ay inilalarawan bilang isang spiritual house. At sino ang tinutukoy dito? Ang mga believers. Hindi isang political city, hindi isang Roman headquarters, hindi isang earthly institution lamang. At sa verse 6, muling binanggit ang batong pinili at malaga. Kaya ang biblical picture ng church ay a spiritual house made of living stones. At ang biblical mark ng bayan ng Diyos ay ang espiritu, hindi ang lokasyon o ang pita ng laman. So, hindi kasi separate yan, simbahan, tapos nasa pita ka ng laman eh. Sa Roma 8 verse 9, sinabi ni Pablo, datapwat kayo'y wala sa laman kundi sa espiritu, kung tunay na nananahan sa inyo ang espiritu ng Diyos. At sa verse 14, sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. So, ang identification, mga igsoon. Those who are led by the Spirit of God. So, hindi sinabi dito na those who are led by the Pope of Rome. No? Sinabi dito, those who are led by the Spirit of God. Hindi those who belong to a particular earthly city of Rome. Ang biblical identity po ay spiritual. Tungkol naman po sa 144,000 ay, ilang minutes na po, bro? Tungkol naman po sa 144,000, bro, tungkol naman po sa 144,000 ay binanggit bilang mula sa mga tribo ng Israel. Pagkatapos binanggit ang mga pangalan ng mga tribo. Kung tinanggap natin Jesu Cristo bilang Alpha at Omega, siyempre alamin natin yung pangwakas, hindi ba? So binanggit doon ang bagong langit at lupa ay naka-leveled lamang sa mga anak ng Israel. Mga tribo, 12 gates, walang pintuan para sa except lamang sa pintuan na ito. So ano ang identification sa simbahan na ito is spiritual house, living stones, people led by Spirit. Tribes of Israel. Ang mga ito ay biblical categories. So, we need to define it through Bible lang. Hindi tayo lalabas sa Bible. Ito kasi yung categories ng Bible. Hindi natin kailangan magdagdag ng isang bagong category at sabihin Time. ang defining. Okay, thank you. Dako tayo sa second cross ng ating negative. Brother Jared, your time starts now. Okay, first question, kapatid, premise muna ito. Ayon sa ating tema, walang tahasang binanggit si Kristo na itinayo niya ang Roman Catholic Church. Unang tanong, ayon dito sa The Philippine Unique Nation by Sonia M. Saides sa page 123, the greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, specifically the Roman Catholic Church. Strangely, this church is founded by Jesus Christ. Sumala sa akong nabasa, kinsa man ang nagtukod sa katolikong simbahan. Sumala sa akong nabasang aklat, si Kristo o ikaw? Categorical. Ako? Si Kristo o ikaw? Sagot. My question is categorical. Answer that categorically. Yan. Bro? Proceed sa sagot, bro. Sino daw yung nagtatag, si Kristo o ikaw?
Yun yun. Sumala sa akong nabasa. According daw sa kanyang nabasa kanina doon sa history ni Side eh. Bro, affirmative proceed. Anong sagot? Hindi si Kristo. Okay, proceed. Unsay tubag? Hindi si Kristo lang tatag. Hindi daw Hindi si si Kristo. Okay. Sunod na tanong. Ano ulit ito? Premise ulit ito parang hindi narinig. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, specifically the Roman Catholic Church. Strangely, this religion was Asian origin, founded by Jesus Christ. Ayon dito sa aklat na ito, dili gikan sa imong hunahuna. Sumala dito sa aklat na ito, kinsay founder sa simbahang Katoliko? Si Kristo o dili si Kristo? Sumala na ako nabasa nga imong napaminawon karon. Nakiusap ako sa iyo, bro. Bible lang tayo, bro. Objection, Mr. Moderator. Okay. May objection is wala siyang karapatang mag-side comment, wala siyang karapatan na Okay. magtanong sa akin. Ang karapatan niya ay sumagot sa tanong because my question is categorical. Okay. So, ganito mga kapatid ha, sa rules kasi ng Russia TV, kahit pa meron kayong stand na Bible lang or Bible or reference, sa platform kasi kahit anong reference ang gamitin nyo po pwede yan. Ngayon, kung pinipigilan nyo yung kabilang panig na Bible lang, pwede kayong hindi sumagot ayon sa inyong pamantayan or talagang sagutin ang tanong pero yung question valid ha. Ayon daw sa anong tanong negative para matingnan natin kung paano sagutin. Okay, tanong na ba ako, Brother Russia? Proceed sa tanong. Okay. Premise ulit. Sa the Philippine Unique Nation, the Catholic Church founded by Jesus Christ. Ayon sa aking nabasa na narinig mo ngayon, ayon dito sa aklat na ito, sino ang founder ng simbahang Katoliko? Si Kristo o si Fernan? Categorical. Okay, si Ayon sa Cristo or si Fernan? Yung papipilian. Bakit ba Fernan? Kung hindi ka makapili bro, pwede kang mag 10 seconds, sasabihin mo lang. 10 seconds explanation. Hindi naman Malamang Bro Fernan? Napuputol ka bro? Ganito muna. Bro Fernan, ganito muna bro. Sabihin ako, Bro Fernan, ganito muna. Pwede bang mag-out ka muna tapos tawagan kita ulit? Napuputol Sige. yung signal mo bro. Ayan, try natin ha. Kasi bumabalik naman yung signal niya. Baka naka-data. I don't know. Try natin to. Ayun. Brother Fernand, dinig mo na? Okay. Bro, Jared, paulit nga yung tanong bro. Okay, paulit-ulit tayo dito, Mr. Fernan. Pero naka-time stop to ha, proceed lang. Okay, sa the Philippine a unique nation, naririnig mo naman yata ito. Hindi tayo pwede magbingi-bingihan dito. The Catholic Church being founded by Jesus Christ. Narinig mo, narinig ng mga audience, ayon sa aking nabasa. Ayon sa aking nabasa, sino ang founder ng Catholic Church? According on this book, Christ, patunay na bagsak ang tema mo o hindi si Kristo? Okay, Christ o hindi si Kristo? maaaring sinabi dyan sa libro nyo or sa katikismo, si Kristo ang nagtayo. Ayun! Ngunit, Continue pa sa sagot. Napuputol talaga ha. Continue pa. 7, hindi lahat ng nagsasabi na pangkapasok kundi sa kalooban ng ating Ama. Okay, Ano next po? question. Next question. Sunod na tanong. Hindi ka tikisim ito. For your information premise, anong premise ito? The Philippine Unique Nation, si Sonia M. Saide, born again Christian. Okay. Sunod. Dito sa The New Book of Knowledge, Encyclopedia,
volume 16, page 287. The history of the Roman Catholic Church is began in the upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago, and this society founded by Jesus Christ. Narinig mo? Narinig mga audience? Tanong, ayon sa aking nabasa, sino ang founder ng simbahang Katoliko? Si Kristo ayon sa aking nabasa o hindi si Kristo? Narinig mo yan? Yung tema natin, taasan ayon sa Biblia, hindi taasan. Sorry. Objection. Wait lang. Unahin natin ang objection tapos may counter-objection naman. Anong objection? Ang objection ko, moderator, Wait lang ha. Objection sa negative to. categorically. When you are a Wait lang, group, brother affirmative. Sige. you need to answer my question Okay. straight Yeah. and categorically. 537 of Book of Matthew. Okay. So ang objection ng ating negative, inoobliga niya na sumagot ang ating affirmative doon sa categorical na tinatanong niya patungkol doon sa referensya na ginagamit niya. At ang ating affirmative, meron bang counter objection before ako mag-judge? Hindi ko maaaring sasagutin yan, bro, dahil ang yung tema namin, Okay. sa Biblia, hindi yung taasan nasa history or labas sa Bible. Okay. History lang din. Hindi kasi niya alam na Okay. history pala. Oh. Okay, so tinatanggap ko yan as yung counter objection na hindi ko sasagutin yan dahil sa pamantayan mo na Bible lang yung wala namang pilitan dito, no? So pwedeng i-rebut yan mamaya. So proceed lang sa next question, Brother Denmar, hindi daw niya sasagutin. Brother Okay. Jared. So, ulit ang tanong. Narinig mo, narinig lang lahat ng mga tao ito. Ano? At ito ay second cross-examination. Premise ito. Sa second cross-examination, pwede kang magtanong kahit hindi sinabi. Okay? Sa The New Book of Knowledge Encyclopedia, volume 16, page 287, the Catholic Church founded by Jesus Christ. Narinig mo yan, ha? Huwag ka sinungaling, bro. Ayon sa aklat na ito, sino ang founder ng Iglesia Katolika? Si Kristo, patunay na giba ang tema mo? O si Buddha? Si Kristo o si Buddha? Categorical. Yan. Malamang sa next episode natin, yung tema, Wait lang mga kapatid. So, umabot na kasi sa time din nung before nag-object at sumagot ha. A few seconds lang talaga. So, dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second cross kasi running time yan. Dako tayo sa negative na rebuttal. Ayan. So, proceed, Brother Jared. 10 minutes, bro. Okay. Mga kapatid, mga kababayan, nakita natin sa second cross-examination, wala pong nasagot si Brother Fernan. Pasensya na, Brother Fernan, ano? I need to be frank. Ano? Kita nyo naman, wala siyang nasagot. Halos lahat, binabalik niya yung mga tanong natin, ano? Dahil he is out of argument. Makinig ka kasi, Brother Fernan. Yan ang kailangan, makinig ka. Kanina kasi nagtatanong ka, yung mga tinatanong mo, halatang hindi ka nakinig. Dahil sa 8:47 ng 1, ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Kailangan natin makinig ng salita ng Diyos, lalo na pag nandito tayo sa isang forum ng debate. Ano, dahil kailangan merong kaayusan sa 14:40 ng unang Korinto. Medyo nawalan ako ng gana eh. Ano, kita nyo naman kanina, energetic ako. Ngayon, mga kapatid, mga kababayan, ang sabi ni Brother Fernan, ang book daw ni Sonia M. Saide is a catechism. No, that is not catechism. That is a historical book na isinulat ni Sonia M. Saide. At si Sonia M. Saide ay hindi po Katoliko, kundi isang born-again Christian. Kaya, ang atong argumento, diligikan sa atong CCC, diligikan sa atong hunahuna, kundi diligikan sa hunahuna sa mga kaibayo sa pananampalataya sa simbahang Katoliko. Gaya ni Sonia M. Saide. Ano bang ating mapapasa? Ngayon si Kristo nagtayo ng simbahan, maliwanag na maliwanag, at sa 931 of Book of Acts, yung simbahan tinawag na Iglesia Katolika Apostolika Romana, at yung Iglesia Katolika Apostolika Romana tinawag na Churches of Christ and Churches of God. Sa 2028 of Book of Acts and 1616 of Book of Romans, tinawag, maliwanag ng alat. Pagkatapos mga alat, tinawag na Hymen Ecclesian Catholic. Saan ba ito napunta? 1:7 ng Roma, sa Roma.
Pagkatapos ng Roma, 28:19 ng Mateo, utos dumaganap sa lahat ng bansa. Pagtapos ng paglaganap sa lahat ng bansa, yung nasa Roma napunta sa Espanya. At yung nasa Espanya napunta sa Pilipinas. At yung napunta sa Pilipinas na galing sa Espanya, nag-umpisa sa Jerusalem, na ayon dito sa The New Book of Nali Encyclopedia, itinayo ni Cristo. Ayon kay Sonia M. Saides sa Philippine Unification, the greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, specifically the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Kaya nga nasa pasyon namin, magmula sa Jerusalem, lahat ay inyong libutin. Ibig sabihin, nagmula sa Jerusalem. At yung nagmula sa Jerusalem, ayon dito sa The New Book of Nali Encyclopedia, ay itinayo ng ating Panginoon Kristo. At yung nasa Jerusalem, napunta sa Roma, 1:7 na Roma, napunta sa Espanya, bla 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 bla. At yung napunta sa Espanya, napunta sa Pilipinas, na yun nga, ulitin ko na naman, kay Sonia M. Saide, ay maliwanag na maliwanag, founded by Jesus Christ. That is my rebuttal. Kaya naisip ko yung kanta, Brother Sirian, dahil na-miss ko nang kumanta sa debate, kantahan na lang kita. Dahil unang-una, ano pang maire-rebat ko? Narebat ko na ang lahat. Yung tema, hindi mo naman napatunayan. Kundi bagkus nag-iba at umamin ka pa sa pagtatayo ko sa aking negative stand. Ano na? Well done. Tapos, panalo na sa debate. Ano pang gagawin natin? Diba? Kaya next time, Brother Fernan, ay mag-aral po tayo ng mabuti. 34 days sa ng Isaiah, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon. At bukod sa mag-aral, magsuri 4:1 ng unang 1. At yung mga nasa comment section, huwag kayong ma-inlove sa akin, yung mga protestante. Alam ko, pogi ako, pero huwag kayong ma-inlove sa akin dahil nakakamatay yan. Lalo na yung mga galit na galit niya sa comment section. At yun nga, mga kapatid, mga kababayan, napatunayan natin, nagiba natin ang kanyang tema at hindi niya naitindig ang ating tema sapagkat lahat ng ipinesenta natin ay solid references and extra biblical sources. Si Brother Fernan nag-chat GPT. Tayo wala tayong chat GPT. Si Brother Fernan nagso-search ang kanyang mga argumentation galing sa chat GPT. Tayo hindi. Ang dala lang natin dito, old school lang. Mga printed na solid evidences, at ito yung luma nating Biblia, galing pang MCGI at lahat. Kaya nga brother, para matigil yung gulo sa isip mo, kantahan na lang kita, alam mo yung walang tigil ang gulo sa aking pag-iisip mula nang tayo'y, wag yan, pag sad song yan Ano ba yung Brother Marco na alam mo na yung masayang kanta? Baka may alam ka dyan. O meron ka bang alam? O sige, mag-request ka ikaw, Brother Fernan. Baka meron kang alam na ng kanta dyan. O, di ba? Kaya mga kapatid, mga kababayan, ating napatunayan. Inaksaya ko na lang yung oras dahil tinamad na ako Ating napatunayan na meron kapitulo, versikulo, historical evidences na ang simbahang Katoliko ang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo, period. Period. Pag sinabing period, wala nang bawian yan. Dahil dati ako MCGI Kaya ako noon, ang akala ko, hindi. Kaya ikaw, Brother Fernan, kasama ka sa panalangin ko. Kaya nga meron tayong kasunduan, di ba? At sana maliwanagan ka, matanggal ang pagkabulag sa iyong mga mata, 4:4 ng 2 Korinto, at wala na, tapos na. Pero meron pa tayong second cross-examination, I will accept that. Sasagutin natin ang iyong mga tanong. Kung ang tanong mo is not compound question, speculative question, asked and answered question, irrelevant question, and all of fallacious question, sagutin natin yan para sa ikauunawa ng tanang mga tao na palangga sa Ginoo. Kaya Brother Rasha, na natin para makapagtanungan na. Official nang wini-wave ng ating negative yung kanyang oras sa pag-rebuttal. Dako tayo sa second cross ng ating affirmative. 7 minutes, your time starts now. So, ito po yung question ko, May binanggit ba sa Hebrews 8 verse 8 ang Roman Catholic Church bilang covenant people? Yun ang May sa yes or no? Sa Hebrews chapter 8,
Ang Continue pa. Affirmative. Roman ko, may binanggit ba sa Hebrews chapter 8 verse 8 ang Roman Catholic Church bilang pangalan ng covenant people? Yes or no? Yes or no? May binanggit ba daw? Contextually, moderator, ano? Dahil yan ang ating patutunayan. Dahil yung nasa Biblia na tinasabi sa Hebrew, may mga iglesia diyan at bukod sa Hebrew, meron sa Roma, 16:16 na Roma, sa Corinto, unang-una hanggang doon sa unang Corinto, referred lahat yan sa 931 of Book of Acts. Na hindi mo naman nagiba kanina na ang ating mababasa, Las Iglesias Católicas Apostolica Romana. Kaya brother, next question, yung mahirap. Okay. So, kung ang New Covenant prophecy ay malinaw na gumagamit ng language ng Israel at Juda, dapat ba nating seryoso isalang-alang ang biblical identity na iyon sa halip na basta palitan lamang ng modern institutional label ng Roman Catholic Church? Or no? Irrelevant question, Mr. Moderator. The question is irrelevant. Um, Counter objection, meron ba? Before ako mag-judge. Ang mga kay Kristo ba ay tinatawag na seed of Abraham at heirs according to the promise? Ang simbahang Katoliko ba ay seed of Abraham Okay. at according to the promise? Yes or no, bro? Yes or no? Okay, moderator, ayon sa Biblia, maliwanag na ang simbahang Katoliko ay gikan sa atong Ginoong Hesukristo. Yes, gikan sa atong Ginoong Hesukristo. Dili gikan sa imong hunahuna. Nakakaantok yung tanong mo, bro. Wala bang mahirap? Kaya hindi mo natutulan na ang Iglesia Katolika Apostolica Romana, yung iglesyang itinayo ni Kristo ayon sa Biblia. 931 of Book of Acts, hindi mo nagiba na Iglesia Katolika Apostolica Romana. Question. Tinawag ba ni Pablo ang mga believers na body of Christ? Yes or no? Yes, because they are all members of the same body. And that body is the temple, yung body, meron yung mga members. At yung mga members, tinawag sa 3:16 of 1 Corinthians na temple of God. Spiritual temple of God and merong literal temple of God, kaya ng pinagkakatipunan ng mga apostoles na ayon sa Portuguese, el separando unánimes todos los días no templo. Kaya, next question. Ang church ba ay tinatawag ding katawan ni Kristo? Malamang official na ito sa Bible na may katawagang Objection, Roman moderator. Objection mo na. Maunang objection. Proceed. Moderator, malamang. The question is calls for hearsay. Malamang. Yung word na malamang. Okay, Remove okay. that. Okay. Counter objection meron ba before ako mag-judge? ang Pablo na mga believers ay temple of God, hindi temple of Rome? Yes or no? Okay. So, yun, proceed sa sagot. Tinatanggap ko yun. Tinatawag ba daw na... Okay, yes. Yes. Moderator, ang sagot ko, yes, because the temple of God is the members of same body in 3:6 of Book of Ephesians. Hindi ka nakaipit, brother, dahil yung tanong mo calls for hearsay kasi bakit, tsaka, refer your question, hindi mo nagiba ang tema at yung temple of God is member of the same body and that body is referred in 1:7 of Book of Rome in Rome and that calls Iglesia Católica Apostolica Romana 9:31 Book of Acts. Next question. May binanggit ba sa Bible ang tribe of Rome sa listahan ng bagong langit at lupa? Yes or no? Moderator, the question is calls for hearsay. Meron ba sa kalangitan? Calls for hearsay question. Remove the meron ba sa kalangitan. Okay, I think negative. Nagtatanong yan na meron ba, meron or wala. Answerable siya ng meron or wala. Yung question niya. Ngayon, brother, affirmative po ulit ngayon tanong. So, ito pa yung tanong. Meron bang binanggit na tribe of Rome sa bagong langit at lupa? Kasi inaangkin na kasi ninyo na si Pedro ang binagyang susi, no, para sa karya ng langit. Ngayon, tatanungin kita, binanggit ba ang tribe of Rome sa listahan
ng mga makakapasok sa bagong langit at lupa. Meron ba daw sa yung Rome? Moderator, bagamat ang tanong niya is called for hearsay, pagbigyan natin siya para matuwa na. Dahil nantok na ako eh. Maliwanag na maliwanag, hindi lang Rome, kundi lahat ng bansa, tanang mga bansa, tanang mga nasyon. Gs 34-35 nagawa. Kaya kung tutol ka, lakad, kausapin mo si Apostol Pablo. Next question, please. Next question. Pero, kung nag-iba, na ang ating Panginoon Kristo ang Next question. Next question. Question. Asa na po? Continue lang. Sinabi ba ni Jesus po ang Roman Catholic Church mismo sa Okay, sinabi ba daw ni Jesus? Matthew chapter 16:18? Yes Okay, or no? moderator, sasagot na ako? Okay, proceed. Sinabi ba daw ni Jesus? Okay, bagamat ang tanong ay calls for hearsay, fallacious question, sagutin natin para matuwa si brother. Yes, sapagkat sa 14:37 ng unang Korinto, lahat ng sinusulat ni Pablo galing kay Kristo. 1:3 ng unang 1, nakita at narinig nila. Anong sabi? 9:31 of Book of Acts, Iglesia Catholica Apostolica Romana. Na in Greek, the original translation of the New Testament, Hymen Ecclesian Catholicos means universal, referred to Church of Rome. Next question. Therefore, that will be considered as one holy Catholic Apostolic Church. Next question, please. Church bilang katotohanan. Sa Efeso chapter 2 verse 20 ba, si Kristo ba ang tinatawag na batong panulok? Yes or no? Wala tayong tutol doon, Mr. Moderator, ano? Pero hindi ibig sabihin noon ay hindi na si Kristo Hindi na- nagtayo ng iglesia. The question, Moderator, the question is assume facts not in evidences because that is not our topic. Next Assume question. facts not in evidences. Next question. Next question. Matutong magtanong, bro. Last 48 seconds. So napakalino, no? Si Kristo ang batong panulok at sinabi rin sa unang Korinto 3:11, sinabi ni Pablo na walang ibang mailalagay na salitan kundi si Kristo. Totoo ka ba? Yes or no? Tutol ka ba daw? No, ba't ako tututol No. sa Biblia? But in your self-interpretation, tutol ako doon. Bakit? Dahil self-interpretation mo, pinagpapalagay mo, hindi si Kristo nagtayo. Ano naman kung mabasa yan dyan? Hindi na ba ibig sabihin nun? Hindi na si Kristo nagtayo? Maliwanag na maliwanag, hindi mo natutulan, kaya nakakatamad sa aking mga kasaysayang binasa, pati sa Biblia, that Christ founded one church and that church is foundation. Time. 7 minutes time. Iglesia Time Katolika, na mga kapatid. So dyan nagtatapos ang second stage ng ating debate. Dako tayo sa final conclusion. Mauna dito si Brother Jared. Bilang negatibo mga kapatid sa ating paksa na walang tahasang talata sa Biblia, nagsasabing itinatag ni Jesus ang Roman Catholic Church. Bilang negative, your time starts now. Hello mga kapatid, ano? Pasensya na, inaantok ako, ano? At yun nga mga kapatid, mga kababayan, ay maliwanag na maliwanag. Ang mga tanong niya is all of that is fallacious question, blah, 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 calls for hearsay question, not only speculative question, irrelevant question, ask and answered question, and assume facts not in evidences question. Next time, brother, mag-aral ka kung paano magtanong, ano? Dahil hindi talaga papasa sa akin yan. Kumbaga, kung ako teacher mo, 70 ka. Ngayon mga kapatid, mga kababayan, ay wala. Hindi niya napatunayan na si Kristo ay walang tahasang sinabi na siya ang nagtayo ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Hindi rin niya napatunayan na mali ang aking mga sinabi na si Kristo ang nagtayo ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kundi tinulungan niya pa ako magtayo. Kita niyo naman, first cross-examination, second cross-examination, lahat ay bokya. No? At bukod sa bokya, umamin siya na tama ito, umamin siya, hindi lang tama ito, ano, kundi Iglesia Katolika Apostolika Romana mismo ang nakasulat. Kaya mga kapatid, mga kababayan, mag-isip-isip tayo, ano, bukod sa mag-isip-isip, ay talinuhan po natin ang pakikinig. At bukod sa talinuhan natin ang pakikinig, ay maging alisto tayo, lalo na sa mga aral, lalo na kung kayo Katoliko, baka mamaya makarinig kayo ng ibang ebanghelyo, sabi nga ni Pablo, 1:8 ng Galacia, kayo mat kami, isang anghel, ang aral sa inyo ng ibang aral, ay itakkoy. Yung mga talatang binasa niya, wala naman tayong tutol dun eh. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi na si Kristo nagtatag ng Iglesia Katolika. Bakit? Sapagkat yung mga talata na mismo na yun is supportive verse
kaya hindi ko sinasagot directly, is supportive verse, maliwanag na si Kristo ay nagtayo ng simbahang Katolika. Sapagkat hindi naman siya magiging bato kung hindi siya nagtayo. Ano ba ang kanyang tinayo? Kay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, tatayo kong aking simbahan. At yung simbahan na yun, umamin siya, referred sa 931 of Book of Acts, ay tinawag na Iglesia Katolika Apostolika Romana. At yung Iglesia Katolika Apostolika Romana nangalat, at sabi niya, pumunta pa siya sa tribo. Hindi naman nating topic yun eh. Pero okay lang, sinagot natin. Sabi ko, hindi lang Rome, marami, lahat ng bansa, dahil lahat ng mga tumanggap, sumangkap sa katawan, katanggap-tanggap sa Diyos. Gs 34-35 ng gawa, kundi bawat bansa, siya na may takot sa kanya at gumagawa ng kanyang katwiran, ay katanggap-tanggap sa kanya. Kaya nga naging universal eh. Dahil lahat ng bansa, not also Rome. Our topic is not about Rome. Our topic is about the true church that start in Jerusalem and came to Rome and came to Spain and came to the Philippines, and according to the Philippine Unique Nation, that church is one holy Catholic and Apostolic Church. Yan, basic na basic, Brother Fernan, ano? Pag nilay-nilayan mo po yan, wag niyong ipuputol, ano? Dahil masama magputol-putol. I-post mo ng buo ang debate, ipopost ko ng buo ang debate para magkaalaman kung sino talaga ang nagsasabi ng katotohanan. Ano? At maliwanag naman na nailitaw natin ang katotohanan na ang nagtayo ng simbahang Katoliko ay ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya congratulations, Brother Fernan, ano, sa iyong pagkatalo sa debate na ito. Daghang salamat. Ano? Kaya, alam mo, Brother Fernan, ang mapapayo ko lang sa iyo ay magsuri ka pa. At bukod sa magsuri ay huwag natin putol-putulin ang mga video. Ano? At bukod sa huwag natin pagputol-putulin ang mga video ay maging tapat po tayo sa ating sarili. At ngayon, mga kapatid, mga kababayan, naiangat natin sa 3:14 ng 1 ang ating Panginoon Jesucristo. Pinaagi sa iyang simbahang gitukod na haligi ug sukaranan sa kamatuoran nga gitawag sa 9:31 ng gawa na Iglesia Katolika Apostolika Romana. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya salamat sa ating gwapings na moderator, si Brother Rasha, sa lahat ng ating mga minamahal na mga nagko-comment. I love you all. Ano? Mahal na mahal ko kayo. Ano? Mahal na mahal ko kayo, mga brothers and sisters. Nababasa ko yung mga comment nyo dito. Ano, antok na rin tayo, kaya maliwanag na maliwanag, panalo ang simbahang Katoliko sa debate na ito kung saan ating napatunayan na ang nagtatag ng simbahang Katoliko ay ang ating Panginoon Jesucristo. Yan na po ang ating presentation. Kaya salamat sa Diyos, mga kapatid, at pagpalain kayo ng mabatalumang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo, mabuhay ang simbahang Katoliko. I-wave na natin ang time, Brother Rasha. Salamat. Okay, so dyan nagtatapos ang final conclusion ng ating negative. Ayun po, so napanood po natin ang debate ni Serian Fernan kontra kay Jared Almasora. Hindi talaga napatunayan ni Serian Fernan ang kanyang tema, kaya kung saan-saan tumatalon. Samantalang si Jared naman focus sa paggiba sa kanyang tema. At ang the ending, hanggang claim na lang siya na hindi nagiba ang tema sapagkat ang totoo talagang nagiba. Hindi lang talaga niya matanggap. Maraming salamat po sa panonood po dito sa ating Punto por Punto clips sa debate. Mamayang gabi atin namang isunod yung yung ngayong hapon pala ating isunod yung nangyaring debate sa pagitan doon ng mga Seventh-day Adventists sa kina Brother Paul Alima at Bro Stalwart. So, kakaiba yon dahil nandaya ang Seventh-day Adventists doon at nahuli ang kanilang pandaraya. Okay, so mamaya mga alas 6, kita-kits po tayo ulit dito lamang sa Punto por Punto. Maraming salamat po and bye-bye. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi
Nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung ipabarog, nganong nahimong tinuod ang simbahang Katoliko, way laing rason, tinukod sa atong Ginoong Hesus-Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara, katotohanan lang walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway, puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it, doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. ang Iglesia ng Diyos mula Espanya papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagra-rhyme para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo, The pillar and foundation of the kami ang truth bida. is the church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.